ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga ligtas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Sprang from a dream to restore the livelihood gravely hit by Super Typhoon Yolanda in 2013, Tabok Fisherfolks Association, or TAFA, came about equally carrying a burning commitment to work up their way to recovery. TAFA, in its budding year, started with 112 members upon establishment in August 2013. And almost a decade after putting up the People's Organization, to bring relief among the residents of Tabok, Libertad, Antique, this has grown to 130 members with 72 males and 58 females who have been walking hand in hand to improve their lives after braving catastrophe. As they try their path of reviving fishing operations, the Philippine Rural Development Project of the Department of Agriculture, through the recommendation of the Provincial Local Government Unit, directed their rather headstrong aspirations into reality, approving them a 999,950 peso Lambaklad livelihood project, which was reinforced by the Regional Project Coordination Office 6 under IREP component. Ang project po namin ay tinatawag na Lambaklad Livelihood Project. Ito po ay isang uri ng panguhuli po ng isda na ginagamitan po ng nets and ropes. So ito po ay naka-assemble sa ilalim po ng dagat at ito po ay may mga sandbags na pumipigil po sa nets para hindi po siya umakyat. Ito pong Lambaklad Livelihood Project po ay talagang environment-friendly gear po siya kasi ito po ay hindi nakaka-apekto sa kapaligiran. The system of fishing operates with one master fisherman or maestro, 3 rondas or watchers, and 20 busos or net pullers. The master fisherman would first assemble the busos upon signal of rondas through waving a flag queuing for another haul from the nets. Upon collection of the catch, the busos are then looking into their nets for damages and fixing them at once before they would hurl the nets for another pull-in, done 2 to 3 times per day. On the pursuit of reviving their daily source of income, the association observes a number of best practices upholding their unifying goal to increase the income of the members by at least 59% annually, from 30,000 pesos to 47,834.11 centavos. Provide employment to at least 30 persons in the locality, and increase membership by 5% annually. On top of their initiatives or best practices, TAFA incorporated a weather monitoring mobile application, Windy, which helps them keep the weather in check for conditions that would possibly affect their operations, owing to the core of their association of restoring the livelihood devastated by typhoon. Members, particularly the fishermen crew, were trained and educated to make use of the technology at their advantage. It is being regularly monitored and cross-checked for accuracy and efficiency. Further, among the maintenance practices likewise observed were the monthly nets off, or the suspension of fishing operations, intended for net cleaning upon accumulation of moss, which lasts for a week, and a total nets off lasting for a month. Ang
Lambaklad po ay nagsisimula po siya ng January to May. And then may totally nets off po kami na tinatawag pag June to September. Kasi yung time po ng total nets off is habagat po siya dito sa place namin. So magre-resume po yung aming operation September up to May uli. Tuwing totally nets off po, bali ang ginagawa po ng aming mga members ay ang kumpunuhin po yung aming mga nets. Lilinisan po siya, tatanggalin po yung mga lumot, at i-repair po yung mga balsa, yung aming mga pump boat kung may sira po. Para po maka-prepare din po para sa operation po namin sa susunod po na mga buwan. So sa time po na total nets off, meron din po kaming capability building, mga trainings na kinakandak po namin para tuloy-tuloy po yung aming kaalaman. Kung kahit wala kami pong operation, tuloy-tuloy po yung aming kaalaman para po sa pagpapatakbo po ng aming project. Now clocking to its 10th cycle of operation, the Lambaklad Livelihood Project has shown continued increase in sales since 2018, having 6,718.61 kilograms of fish catch, which translates to 506,084 pesos recorded sales in its first year, and 8,952.70 kilograms of fish catch, translating to 995,221 pesos in 2019, and 9,971.85 kilograms of fish catch, which translates to 1,138,652 pesos in 2020, and 11,485.45 kilograms of fish catch, translating to 1,579,948 pesos in 2021, and 33,340.30 kilograms of fish catch, which translates to 4,380,256 pesos in 2022, respectively. Being an established organization, the profit-sharing scheme is being employed with the association, firstly compensating the rondas on duty for the day with 10% from the gross sales, whereas a weekly 30% are utilized for the fisherman crew and the remaining 60% for the association share. With TAFA's civil society organization accreditation, various grants from the regular programs of the Department of Agriculture came their way and have been an additional income-generating activity among its members. Few of these are trading capital assistance amounting to 332,100 pesos under the DA Ahmad 6, various support to enterprises, supplementing the trading capital for fish buying and selling activity of TAFA last November 5, 2021. Kung total nets off po, wala po kaming Lambaklad operation, so wala po kaming income. Meron naman po kaming alternate sa isa naming project na tinatawag po na Talipapa. Ang TAFA Talipapa po ay binigay din po sa amin ng regular fund ng DA na ginamit po namin para sa pagbili po ng mga isda, gulay, manok, mga karne sa mga local farmers po namin dito sa aming barangay. Yung purpose po talaga niyan is para makatulong din po sa aming mga local farmers na mabili po ang kanilang mga produkto. Nakakatulong din po yung aming Talipapa project para po sa community po namin kasi medyo malayo po kasi yung place ng bayan po namin na pumunta pa sila doon para bumili po ng kanilang mga kailangan sa kanilang mga bahay. Dahil meron na po kaming Talipapa, usually dito po talaga bumibili, lalo na po yung mga members po namin. Tanatangkilik po talaga at ng mga kalapit po namin ng mga barangay. This is coupled with the enhanced kadiwa ni Ani at Kita financial grant assistance under Type B category or logistical support, amounting to 1 million pesos for the procurement of their own delivery truck to address the challenges in delivering their product to the market due to frequent lockdowns during pandemic. And in 2023, another enhanced Kadiwa grant amounting to 1,500,000 pesos for the procurement of equipment,
Materials and labor for the expansion and operations of Lambaclad Enterprise is underway. For the expected expansion of the enterprise, it aims to employ another 20 fishermen and would open employment among the residents of Libertad Antique. Notably, as the association eyes for sustainable livelihood, they allocated 40% of their income as contingency fund, as maintenance of their fishing equipment, and as allocation for the planned expansion of the livelihood project. Para po sa aming contingency plan, meron po kaming nakalaan po na 40% mula po sa aming gross sales. Ito po ay tinatabi po talaga namin para po may magamit po kami sa maintenance po ng aming Lambaclad project. So ito rin po ay gagamitin po namin kung sakaling magkakaroon na po kami ng time na kami ng expansion para sa isa pong unit ng aming Lambaclad. Born from a steadfast desire to recover from the damages brought by Super Typhoon Yolanda, the Lambaclad Livelihood Project has stood on its feet and has been serving hope with the fisher folks of Libertad Antique with the help of the Philippine Rural Development Project, Regional Project Coordination Office 6, BA AMED 6, and the Provincial and Municipal Local Government of Antique. January 13, 2023, the Department of Agriculture Western Visayas embodied in the province of Aklan. Being accredited under the Participatory Guarantee System, the APAPA performs necessary inspection as a legal entity of DA Bureau of Agriculture Standards. In behalf of the agency, APAPA's core group is responsible to verify that a product being sold or labeled is organic. Magandang umaga. Ako nga pala po si Angel Reyes III. Ako po ay farmer at ako ay ang may-ari po ng Gran Hala Verde Farm nandito po sa Batan, Aklan. Maraming pumasok na mga oportunidad at mga benepisyo sa hindi lang sa akin pero sa mga kasamahan ko dahil nga sa aming pagpursige sa Participatory Guarantee System. Tumulong talaga na mabigyan kami ng financial assistance. Maliban rin po doon, maraming mga programa na idinaan po sa aming grupo. Mas nagkaroon kami ng lakas na loob na makapadiretso sa aming mga kliyente at sabihin na totoo po kaming organiko. Sa mga kasamaan ko ng mga magsasaka, totoo na mahirap talaga ang farming pero sa umpisa lang yan. Marami na po tayong mga teknolohiya at mga learning na pwedeng maibago natin ang mga lumang tradisyon ng pagsasaka. Pwede mong pagnegosyo ng farming. Lalo na sa organic na pamamaraan na kung saan maliit lang ang iyong ginagastos. Kailangan lang natin makapag-connect at makipag-communicate sa ating Department of Agriculture. In the municipality of Aklan, the APAPA core group certified 2 women organic practitioners who both engage in organic chicken production. Magandang umaga, ako si Abigail Navarra from Puno Katibanga, Aklan. Malaking tulong po yung nabigay ng APOPA sa amin dahil po nakatulong sa aming pamilya, sa self ko at sa environment po. Malaking tulong po yung ibigay ng region sa aming certified na farm dahil po meron silang livelihood na binigay sa amin. Yun po is nakatulong sa aming pamilya at sa self ko at sa environment po. Bihira lang ngayon ang mga kabataan na nagpa-farming dahil yung income daw ay mababa lang. Doon ka sa field, nainitan, parang ayaw na humawak ng mga lupa dahil madumi daw. Di nila alam na doon yung malaking kita sa pagpa-farming. Dahil pag sa farming ka is hawak mo yung oras mo, wala kang amo na nag-uutos sa'yo. Farming is dyan, enjoy ka, malaki yung kita mo. At sa mga kabataan, sana po ay mag-engage ng pagpa-farming dahil po tayo po ang pag-asa ng bayan dahil po yung mga farming sa ngayon ay matatanda na at tayo ay susunod na magiging magsasaka. Magandang araw sa lahat. Ako si Maricel Net, mga bamboo na mga nipahat. Malaking tulong po sa amin yung bilang magsasaka at lalong-lalo na po yung incubator na mas mapabilis namin maparami yung aming mga manok.
wala po dapat space ang kahirapan sa atin kung tayo lamang po ay masipag. Naniniwala po kasi ako na kapag gusto mo umangat sa buhay, kailangan mo magtrabaho. Kung mayroon kang dream or adhikain para sa iyong family, I have to work for it. So, as mother, mataas yung pangarap ko sa aking anak. At gusto ko rin magiging co-partner ng aking asawa. Kailangan ko mag-initiate kung anong dapat kong gawin para mapaunlad lalo yung aming pamilya. So, sa pamamagitan po ng farming, gusto ko rin pong mag-inspire sa ibang mga nanay na kung saan gusto nyo makatulong sa inyong asawa, gusto nyo maangat ang iyong antas ng iyong pamumuhay, gusto nyo mapatapos ang iyong anak sa pag-aaral, kailangan nyo rin pong gumalaw. Ang aking pong mensahe sa DA family ay taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta sa kaming mga maliliit na magsasaka. Ang inyong mga tulong po ay malaking tulong sa amin para mapaunlad ang aming mga pamumuhay. At sana po ay marami pa po kayong matulungan kasi ang inyo pong programa ay napakaganda. Mula po sa akin personally ay nagpapasalamat po ako sa inyong tulong. The increase of women and youth engagement in the field of agriculture is apparent, with a strong intervention of the agency to strengthen the value chain of the food system. Young women highlighted employment opportunities, increase in income, developed skills in organic farming, and overall resilience. Organic farming for Roseanne is not only her source of livelihood, but a way of living at its best. Certified PGS in Batan Aklan, her integrated farm caters to the nearby resorts and hotels in Boracay Island. Hi, hello. Ako po si Roseanne Bautista. Salamat sa DA, sa ATI, kasi yung mga trainings kung paano gawin, yung mga, halimbawa yung mushroom, yung free-range chicken, actually native na chicken, pero yung sa akin kasi is free-range. Sa trainings, talagang madaming opportunities na lumapit. Sa trainings, sa connections, nakikita ko yung mga mas magagaling pa kasi matagal na sila sa farming. So yung knowledge nila, nakukuha ko rin. So dina-download sa amin ng mga bago. Yun yung mga opportunities na hindi makukuha ng iba kung hindi kasama sa grupo. So ang receive ko sa DA is yung for drip irrigation. Ang drip irrigation kasi malaking tulong sa amin para lang din na ma-shield mga plots. So very thankful naman talaga ako sa DA kasi ang laki ng naitulong nila sa materials. In connection na rin sa natatanggap ko sa DA, talagang magpapasalamat ako sa ATI sa lahat ng trainings na na-receive namin. So in-encourage ko rin yung mga farmers or yung balak maging farmers sa huli na mahirap siya. Mahirap yung pagiging farmer, especially kung baguhan ka, wala kang idea. Pero pagka nandito ka na, may passion ka sa pagtatanim, may passion ka rin sa pagtulong sa kapwa mo. Kasi once you are an enterprise, once you have a farm like this, makakatulong ka sa community mo in terms dun sa opportunity na nakikreate mo. To be PGS certified organic farmer is an arduous task. Nevertheless, APOPA is greatly honored to be the first group in Western Visayas to complete the endeavor. Forming the group of organic practitioners brought them together in coming up with one goal, which is to become a certified producers, marketers, and develop healthy products that is visible to a bigger market. Mayadayag nga good morning, ngayong aga sa pinyong mga suki nga tagpalamati sa kanya programa kada sa aton yung mga farmers. Good morning gid sa inyo. Ayan, nalangin ka mo sa inyo tagsa kapanimalay. Nagainom sa mainit-init nga kape, mainit-init nga taho o kon tsokolate. Good morning kay Sir Ricardo Rosendo Hintolia, Rachel Encanto, kay Mark Buendia, suguman kay Richard Nagodines Kag, Martin Posisyon. Salamat sa pag-upod sa aton programa. No? Kay Cesar Suidad, no? Abala na ito mong kawin. Si Sir Cesar ni adlaw din, no? Nagpamati sa aton na programa. Ipahigid siya sa panahon natin last week, Ma'am Kawin, no? Sa aton na programa. So, Ma'am Kawin, welcome ka sa aton na programa sa inyong opening message no, sa Bungaga.
Sige, so mayong aga yun sa tanan, no? Ginatabi ako ng mga kaugdanan from the RISE program. Do headed sa aton nga mapisan, no? Gapon. Gwapuhod. Nga Sir Ryan Rasgo. As well as aton nga report officer, Sir Rayno, no? Sir Ian Calibara, Sir Elmer, and of course, ang pinakamatakuman sa RISE program, Ma'am Joey Gimaray. Yes, Upod man nga mga upod sa mga provincial offices nga na-assign, no? Mayong agagi sa inyo tanan. And of course, sa aton nga mga farmers, no? Nga padayon, no? Nga pang-arado na subong sang ila nga mga talamnan, no? May ara nga naga-prepare na sang ila nga mga sabudan na, no? Nang mangin bantay lang sa sa trend sa aton nga lakat ng panahon, no? Actually wala sa forecast nga lawig sang init o kon dugay man nga ulan. So manami subong sa forecast ang aton nga tiyempo. So palitan naton samtang manami pa ang lakat sang aton nga palyempo. Yes, thank you good Ma'am Karen, no? Good morning gali sa aton nga Regional Executive Director Dennis Arpia. Kagawa natin pa mga ambong kawapisan Regional Technical Directors, Director Arlene Acolio, and Director Maria Teresa Solis. No? Sa aton Provincial Agriculturist, no? Dr. Eldefonso Dodong Toledo, kag City Agriculturist, no? Sir Inigo Garing Galaw, Mayadaya Gig. Gawang kawin, may kapanay kita sa aton na discuss, no? Kang magbigad na simana. Okay, sige, no? So, na-mention natin to, in-explain natin no, kung ano ang aton nga overview about the Masagana Rice Program as well as ang effects ang aton nga programa sa rice production. So, una natin nga pamangkot, Sir James, no? So, ano ang na-mention natin dito nga 3 C's? Kag ang ikaduha nga pamangkot kung ano to ang apat ka strategy under the Masagana Rice Industry Development Program. Yes, i-comment lang, no? There is aton nga program ang sabat. Kompleto, kaya naman kumakawin, no? Kompleto sabat to sa aton nga mga farmers, no? Para ma-mission naton, nawalaan naton kung na-intindihan nila kag na-internalize nila ang Masagana Rice Industry Development Program, Ma'am Karen. No? At the same time, padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga farmers. Sige ang pagulan-ulan sa doon, start, no? Damo na naka-start sa pagbungkag, paglanpet sa hilarag sa tagsaka katalamnan, no? Ina, istoryahan man natin karon dugay-dugay ang Karen. At the same time, no, ang aton nga mga inbreed quality seeds, no, kag hybrid seeds, no, ara naman sa aton nga mga local government units. Kag ginatanong din namon, no, apart sa rice program, may naton nga liwat-liwat sa aton nga programa. Nga kinahanglan i-update kid natin ang aton nga registration sa RSBSA, no, Register System for Basic Sector in Agriculture, no. Hindi kita magkalipat na magbisita, maghapit sa opisina sa Municipal Agriculture o kung mag-text, mag-hi hello, no, sa aton nga mga gwapahon kag gwapuhon nga agricultural extension workers, no, sa aton nga mga kabanwahanan. Although nga nagalibot-libot sila, Ma'am Karen, no, sa mga kabarangayan, mas maayo gid nga ma-connect naton kag ma-renew naton ang aton relasyon sa ila. Bisan paagilon sa haylo sa text, amo yung naka-importante ang natawag naton nga relasyon, no, sa aton nga mga agricultural extensions, no. Kung ang bagay nila Ma'am Karen magsiling ka nga kadto ka sa barangay, no, you eat with the farmer, no, you go with the farmer, no. Dapat amiguhon naton ang mga para nga epektibo kita nga tagadala sa teknolohiya sa ila. Kaya gina-encourage kita sa ating director na tinanan climate resilient ag science-based technologies ang aton nga i-impart, no, sa aton nga mga farmers, no. Last week na-discuss mo natin ang ano ang epekto sa Masagana Rice Industry. Masagana Rice Industry Development Program, kag siyempre lipay kita, no, taas atong yield, at the same time production, no, taas kag ang adoption sa aton farm mechanization, amat-amat mo gid nga nagasingkin bangod sa kakulangan sa labor force, Ma'am Karen, manual labor force na magawa sa aton nga talamnan. Ano ay ang costing Ma'am Karen? Yes,
Oh. Sa tawag kita sa dapat hindi lang pag-mention. O kung baka pila kita sa coffee break. So tapos of course, no, hindi properly mo utilize sa Yes, mga farm equipment. Nakakuha kita ng labor force sa ating ulungan. It's because of course, man siguro, Sir James, no, atong trends ang technology, no. So mas maayo nga i-maximize na po utilization. Paggamit sa atin nga mga farm machineries, nakaposisyon naman na ara sa inyo. Kung available man na. Subong na tuwing 2025 ng karon, no? Pila ang ating allocation sa Masagana Rice Industry Development Program? Okay, so this 2025, ang ating allocation is around 55,992 hectares ang na-cover, no, sa bilog nga Western Visayas. So ang breakdown sini may ara kita covered nga area of 1,500 hectares sa province of Aklan, 5,844 sa province of Antique, then 10,003 hectares sa province of Capiz, 782 hectares sa province of Guimaras, 27 hectares, 863 sa province of Iloilo, and 10,000 hectares sa province ng Negros Occidental, no? So included pa gyapon, no, ang probinsya sa Negros Occidental for this year 2025, no? Please take note, no, kay ang budget gyapon sa Negros Island region katunga awin ng gyapon, no, there is aton DE Western Visayas. That's why included ng gyapon sa aton na target kag allocation, no, ang probinsya sa Negros Occidental. Ano may pinakadako nga allocation man kayo? Okay, so as to current na allocation naton, so we have mentioned kanina ang province of Iloilo, which covers 27,863 hectares. So with that number of hectares man kayo, no, ano ang aton mga interventions sa MRIDP there? Okay, so ang package of intervention nato, no, or subsidy under the MRIDP is ang aton na 15 kilograms na hybrid seeds, that is per hectare, no, 15 kilograms per hectare. Kaupod ang isa kasakong urea, 50 kilograms per bag. Isa kasakong urea, isa kasakong muriate of potash, no. And then may araman kita partner ring biofertilizer and soil ameliorant. So as well as may mga package of trainings kita para sa aton ng mga farmer leaders, then capacity enhancement sa aton ng mga na-assign ng mga agricultural extension workers nga na-assign sa aton nga Masagana Rice program. For the inbreed seeds, pila ka bags ang ating allocations ng karon? So same as true ang allocation sa inbreed, no, ang allocation naton nga 40 kilograms per hectare. Per hectare. Wow. So take note, no, sa aton ng mga listeners, no, sa aton ng mga viewers, no, for the hybrid seeds, 15 kilos, no, 15 kilos ang ating allocation per hectare, no. Damo ang hindi gawa magpati, no, kung hindi mo kumbinsido ang karon, no, na makaigo ang 15 kilos, no, makaigo ang 15 kilos sa aton nga isa kang hektarya. But madamo naman sa mga farmers naton ang nakapamatuod na nakaigo, nakasubra pa ganang iban, nakaigo ang 15 kilos sa aton 1 hectare, kag nakapatubas sila sa damo, no, sa aton nga 15 kilos, no. Take note, kung gamay aton seeds nga nagamit, gamay less man ang aton nga production input, no, kay amo lang na ang aton kadabuhan nga seeds nga mabakal, no. Although na mas mahal ang hybrid compared sa inbreed, but still, no, ang production comparable man nga mabenepisyohan nato o magkanansahan sa aton nga mga farmers, no. Shout out kay Sir Salmi Ohario, isa sa mga farmers niya, no, ang nagapamatuod kasi sa tanan naton nga mga FCAs, no, nga nag-increase na sa paggamit sa mga rice transplanter, no, kay Ma'am Helen Bolivar sa Mina, no. Salamat sa inyo pagpursige sa Mina Federation of Farmers Association, no, sa Banwa sa Mina, Iloilo, nga firstly ang ilang paggamit sa aton nga mga rice transplanter, behind riding type, no, kag nagapamatuod gid nga makaigo ang 15 kilos, no. Kay Sir Gilbert Timba, no, sa Pututan, shout out man sa guman sa kay Murphy Kinlat sa Dingli,
shout out man, no? Sa Dumangas mo, kaya may nagagamit man sa mga transplanter? Yes, sir. So, under sa Pulao, multi-purpose Pulao. cooperative. So, isa Kay Ray Paulan. no? So, utilize na nila ang aton nga mga farm machineries. No? Ang transplanter, no, ginagamit, and then mga granular Applicators. Puspusan, no, ang aton nga advokasya, no, nga gamiton gid naton ang mga rice transplanter, no, kay wala naton man kayo ng iban nga mga kabanwahanan may aya sila nga mga transplanter, no, to underutilized, no, ang hini nga mga nga farm implemento. Testingan naton kung hindi kita kahibalo magpakigamot lang sa seedbed. Wala mo ang isa ka constraint siguro man kayo nakita naton kag usually nga feedback sa aton, no, nga mga extension workers is ang preparations sa seedbed, no, paano bala eksakto nga pag-prepare sa aton nga sabod, no. So pwede ka mo makapagigangot sa amon, no, o sa aton nga mga municipal agriculture office para nga mapahapos o kung may mga inobasyon kita, may mga practices kita man karon nga pwede naton i-adapt sa inyo tagsa-tagsa ka mga lokalidad, no. Istoryahanay lang na ang kinahanglan mo karon. Yes, sir, no? So, pwede gid gyapon ma-approach man ang aton yung mga assigned nga mga cluster coordinator. Yes. LGU, no? Kasi may mga underutilized nga mga Tonambal Sir James, mga machineries, no? So, may mga trainings kita pa nga naka-align para sa aton nga farm machine operation man, no? So, that will be starting siguro months ang June, ma-start ang aton nga training. So, may ara nga gusto magpa-train kung paano gamiton seedbed as to ang utilization sa aton nga transplanter. So sulat or inform nyo ang aton nga mga assigned na cluster coordinators. Nasambit mo kay naman Karen, no, nga one of the activities, no, nga ginapatigayon naton sa Masagana Rice Industry Development Program amo ang pagcapacitate naton sa aton nga mga agricultural extension workers kag local farmer technicians, mga farmer leaders naton. Ano yun yung capacitation activity natin ng Karen? Okay, so as the activity sa aton nga MRIDP, no? So may ara kita nga mga target training para sa aton nga mga farmer leaders. So ang aton yung mga farmer leaders, amo ni ang aton nga leaders, no, from the organized rice clusters, and then region-wide may target kita 5 batches, so 4 na ka-batch ang conduct, no? May remaining pa nga isa sa province of Iloilo kag Guimaras na. Yes. So ang venue natin is diri sa Iloilo. And then for the capacity enhancement naman sa aton nga mga agricultural extension workers, no, nga na-charge under the Masagana. So may ara kita 8 ka-batches, no, region-wide. And then ang nakandak na naton is 5 batches training na. So may ara pa kita tatlo ka-batch, no, that is for province of Aklan, duwa pa sa province of Iloilo. So ang mga topic na gin-covered natin today, no, sa aton nga training of trainers, no, is ang aton nga overview sa Masagana Rice Industry Development Program para nga further nga maintindihan nila kung nahanungod sa ano ang aton nga programa. Then ang introduction, no, naton sa aton nga morphology ng aton nga rice, and then ang growth stages, as well as naghatag kita sa slots, no, para sa orientation, no, on the seedling preparation. Then ang aton nga mga private companies in-invite man naton to talk, no, about their product halin sa seeds, as to orientation kung paano gamiton ang biofertilizer kag ang mga soil ameliorant. So we-equip man naton ang aton nga mga farmer leaders with regards to pests and diseases, no, major rice pests and diseases, paano ni siya kilalahon kag paano ni siya taknaon, as well as introduce man naton ang mga biological control agents, through sa aton nga RCPC nga mga staff na nag-upod sa aton. Kag importante sa tanan ng tayo, no, intindihan natin sila, no, paano sila magsulat sa love letter. Yes.
Yes, Sir James. Last liter, no? Liter of intent, Yes. communication liters, Tama. presentation skills, no? Yes, sir. Ah. So, included na siya no, sa aton nga 5-day training sa TOT. And of course, ang aton nga taga-soils no, laboratory, nag-include man natin ang topic on the nutrient management. No? Hmm. So, in-invite man natin ang taga-soils lab no, para nga mag-introduce sa STK, no, para magkuha sang soil sample. Importante gina nga subong nga team po man Karen nga naka-establish na kita sa aton nga first cropping season. I understand may mga farmers kita nga nakapa-analyze no, sa ilang nga duta no, sa aton nga soils laboratory. No, we hope no nga din padasig man sa aton nga mga output no, ang pag-release sa result para nga eksakto na ang mabakal nga abono sa aton nga mga farmers nga i-apply sa subong nga first cropping season. No? Shout out kay Ma'am Bibilo Magdaog, no? Kay Ma'am Eileen May Andrada, kay Ma'am Rose, apelido ni Ma'am Rose, talipat ko. Basta, kay Romino Kapitania, no? Congratulations, Romino Kapitania. Sana mo kami hagadon magpangapi sa coffee break man, Sir Romino. Salamat mo sa pag-upod sa aton program. Nabunan ko, Ma'am Karen, last week na-mention ko, may nag-inted na, no? Na mag-supply sa rice coffee, no? Sa coffee break, no? Sa aton na nag-inted, no? Sa isa ka farmer associations na to, no? I-refine mo kamay, no? Ang aton na packaging sa aton na rice coffee, no? Parang ma-presentable siya, kung man namin may damil ang aton na rice coffee, no? Kung i-serve na natin, itupad natin sa mga latte, mga iban nga ice coffee, mga mapilian no, ang aton rice coffee, Ma'am Karen. Shout out no, kay hindi ko natin kay sa Betak Bihor no? Aton nga Municipal Agriculture Fernandez, kay salamat sa mag-upod sa aton nga programa kadalagaan sa agrikultura sa mga membro sa Batad Green Farmers Association kag Pulacan Farm diya sa Pasig City kay Ernio Pagal, no? Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Kay Ernio Sampani daw wala na ko kakaon sa tamis ng karon. Nabi ang tamis iparo sa kape sa coffee break. Pero ito kaon ka ba sa tamis? Ang daw gabi bla. Oh, malasay na yung tamis ha. Ang tamis nga na niya lang. Tamis lang nga niya po. Ang doon niya wala ting lasa. Ano na pa kaya kung cellphone? So, padayon kita na sa ating programa kadalagan sa agrikultura sa Kabisayan na Katundaan. No? Importante ang pagcapacitate natin no, sa ating mga local farmer technicians kag farmer leaders Ma'am Karen. No? So, with this kung makumplito na natin no, ang ating mga target na trainings, no, capacity enhancement sa sininga group sa ating mga farmers, may target man sila Ma'am Karen na i-cascade yun o kung ipaalin pa nila sa ilang mga farmer members. Yes, Sir James, no? So, ang ginagawa natin nga after some training, muna ang main goal natin, no? Nga, ang gin-train natin ng mga farmer leaders, no? Are obliged, no? Nga i-cascade ang whatever nga learnings nga natunan nila sa parehas Manila nga mga farmers nga uhaw sa mga knowledge, no? Nagipalapot dito sa iban, ang ginagamit, proper na paggamit, isang po sa aton nga mga biofertilizer, soil ameliorants, paano huluman ang binhi no, sa aton nga mga hybrid rice varieties. Shout out kay Ma'am Rosalyn Sotomel and Sir Noel Sotomel, no? At the same time kay Ma'am Marilo Gonzaga no, sa Kadingli. Salamat sa pag-upod sa itong programa kadalagaan sa agrikultura. Ang target production ng yield natin ng current for 2025, na-discuss natin. Okay, so kung last sining 2024 nakakuha kita sa 4.09 tons per hectare, no. So this 2025 no, kung kaluyan kabaguran kita sa kimpo no, ang aton na target yield
nga gina-aim is around 5.5 tons per hectare. So, 5.5 tons. Yes, kaya tinangan natin dito mong gawin pataaso ng aton na target yield. No? Kaya nabasahan ko na si Plata, naglabay-labla sa aton na feeds. No? Ang data sa atong katawang opisina, no? Ang Philippine Statistics Authority, no? Nagbubuo ka na correction for the first quarter, no? Compared natin nagligad na tuig. No? Kaya dapat sa mga factors na i-consider natin we're glad no, nga hopefully manginlain na ang chairperson sa agriculture sa Senado Mangkawen. nagbuhi-buhi na Yes. conversion. Kada at the same time no tanawon nato no kung ang advocacy banasan aton nagligad nga bulan nga farmer director no sa Farmers and Fisher Folkman Sir Ben Mundiar ng mga idle lands, kinamang mo natin na productive, no? Kung pwede man natin na target for expansion, no? Matama natin sa palay, matama natin sa mais, kung ibang na crops, mas mayo din Mangkawen, no? So, aside from these mga activities, no, we have mentioned solar ameliorants, mga itong biofertilizers. No, we cannot name some brand no, sa ating mga biofertilizers, but these interventions is vital no, sa growth stages ng atong napalaw mo kami. Yes, sir. No? So, well, anyway, no, ang aton tanan nga mga LGUs no may ginconduct kita nga mga briefing and orientations tanan nga mga LGUs no so nag-start siya sa last April to second week yata sang May tapos naton tanan ka orient no nanda ka sang briefing and orientation tanan nga LGUs nga may ara kita subong sang hybrid nga allocation so dito sa briefing and orientation no ang aton nga mga partner nga taga private companies sila ang naghatag sang ways kung paano i-utilize sa aton nga mga farmer beneficiaries so James. Shout out no, sa mga private partners naton. Wala naton kasunod kamo sa aton nga programa Mangkawen. We will be monitoring sa aton nga mga farm demos no, mga demonstration farms naton. And ang pag-monitor naton all stages no. We hope ma-feedbackan nyo kami para makatuhan namon kag we can take no sa aton mga social media ng mga reels no o kung photo captions no parang ma-encourage na din nato ng iba nga mga farmers to go into hybridized farming no so please coordinate mo sa aton opisina Mangkawen bag ginakulabos na kita sa aton tinyon no sa buong pagbanglagan naton sa buong bangan ko Mangkawen damo kapag kami i-discuss no we'll be having you sa masunod natin ng mga episodes to discuss further no sang in detail kung ano din bala ang naundan sa Masaganayas Industry Development Program. Ang inyong mensahe Mangkawen sa buong adlaw sa atong programa. Okay, sige no. So sa aton nga mga tigpalamati no, especially sa aton dala nga mga farmers nga bugtaw na no pag in tune git sa. So to hambali sir, proper communication lang no. Yes, kung may mga problema no with regards to germination sa aton nga mga hybrid rice seeds no. So makig-angot no sa aton nga local government unit or pwede nyo direkta makontak ang aton nga mga cluster coordinators para properly ma-document no ma-validate naton ang sitwasyon dira sa area. So pwede man nga na ang aton nga mga partner from the private companies no inform nyo sila para nga at least kabaluman sila sa sitwasyon dira sa ilang nga mga produkto no. Yes, Mangkawen no kasi sa aton nga mga bantay peste brigade no kung may ma-monitor kamo nga infestation sa inyong area of responsibility no please coordinate nila yon sa Regional Crop Protection Center no kay Ma'am Che Tyson no para nga ma-actionan naton kag makatuhan ang area. Wala na kita sing panahon sa atong programa kaupod kay Mangkawen may Hipolito no kag sa ngalan sa ating Regional Executive Director Dennis Arpia. Kag duha naton ka maambong mapisan
the Regional Technical Directors, Director Sarlina Telio, and Director Maria Teresa Solis. Ako inyo kasubong na mga nguma, James Ugatis, nakatamyaw sa inyo. Good morning, mayroon naga sa inyo matanin. Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of hard-working farmers as they tend to their animals and bring them to the young livestock auction market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team order stocks, making their way to the livestock auction market, or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers struggle often, eager to engage in the western trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track those chosen stocks. Pagabot isang baboy, before siya ikinuhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi, why sang kinuhay nga matabo unless na why pa maabot ang buyer. At saka, while nga nagkakilo, batanaw man ang mga farmers na kung sabihin, mabalaan nila kung pila ang kilo sa ilang baboy. After that, ang aton nga kuha, ang aton nga buyer, makuha siya sa cash tickets o kung ang weighing slip na sabihin nila ma-indicate ang kilo sa iyang baboy para nga i-presentar sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para nga ibayaran. The livestock laws and rules are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. At the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kid ma'am kay man sang before ang mga baboy yawan kami ka pangita kang amon nga kung sino ang mabakal. Usually ga sa tinda lang ang dalaganan ka mo gadlagan ng tagiya sa market and then ipa sa manog iyaw. Unlike Subong, kung may auction market, may mga buyer kita halin sa Sagwa, sa mga city, pag sa ibang pang lugar nga nag-aadto diri. So hapos lang gid ang hapos lang gid ang pagbaligya sa baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang LEPA, tagang mga member ya, nagpasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapos amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy. Tagang presyo, hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya ng baboy. Kaya man sa una, ang baligyaan ay pamatalang, tapos isa hindi pa sigurat ang kumpila kiloya. So, kung sumahon mo kisa sa may kapital mo agin isa pirdi ka pa. Unlike Melom, makakita ka mga buyer na alin sa buwa, pag hindi masyadong mag-stagnant amon baboy diri,
sa Leon. Kaya siyempre may mga bayar kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarami kung kaya sa pagkadamo ka agresya dito sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named Ascarabao has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and Carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, even before, we have challenges facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course, before we've been doing that. And also, the limited access of the traders because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours just to complete the transaction, or just to complete, just to give the services to our clients as well, and also a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakan Leon that buliligan natin dyan. Not only nga nag-benefit kita, kang atin nga pangabuhian di dyan, kag ang atin nga ginalantaw nga mas makabulig pagid sa economy kang atin pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal kang Banwakan Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakan Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of the of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post in the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Paracuman, the Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan Tukulai project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that municipalities of Leon and Cabanatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, no? Makita natin ang ating administration building, no? Kung siya, makita na siya, damo ng numbers ng mga clients natin na makasransact, rain or shine man na. We have our fences, na makasecure kang ating mga clients and our livestocks. And makita man natin sa tulad, simentado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So, very comfortable rin mag-transact ang ating mga farmers and traders sa ating livestock market. Secondly, ang ating improved animal shed. So, makita natin na mas organized rin ang ating livestock market. Naka-separate ang mga large ruminants natin ng cattle ang Carabao sa may area matanang allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa tulad, we're very fortunate na may digital kita and calibrated na weighing scale. Kasi diin na
mas transparent kung kana in terms kilo, no? Makita na di farmer was kilo na sapat, no? Kada mismo si buyer makita na kung talaga kilo sapat. And we have also our improved system of operation. So, kauna, ikaw sa kami sa 4 pero nag-end kami alas 2, no? Alaw na. But for now, nag-end kami sa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So, wala rin so far yung mga transactions sa mga baka na nag-bring dyan subject for pick up rin kami mga buyers. So, makita natin na may improve sa transactions. It's because ang mga documents na kanilanon ni buyer or ni farmer, di dyan na mismo may issue sa stock market natin. So, di dyan na presence ka natin yung Municipal Treasurer's Office sa pag-issue ka mga certification, di dyan natin yung Municipal Agriculture Office, ang atin yung PNP, no, na mag-issue. So, one-stop shop na na, dyan available mismo sa atin. Ang atin yung improvements na sa atin livestock market na kung mag-ulig sa farmers and buyers need to ensure fair trade and sustainable livestock production. Salamat sa mga CBE, sa MAU, sa mga personnel dyan, na kung ano may problema sa baka, kung masakit, kung purgawin, kaya ano problema naman niya, dahil na tawag na reaction, kaya supportado man da. Kung problema, kaya ang mga kanina dapat kaya nga buwan nga isa pa pirma naman, nagpo-police si Pio para sa police, iplagan niya na yung police nila doon niya naman para biyay na, for shipment available si paroke, ay po minali naman dyan, baka ito ang tao, sige man gapon nga balik ka. As the rural livestock auction market continues to grow, it remains an economic resilience and agricultural progress in Iloilo. Through collaboration, modernization, and the commitment to sustainable farming, it serves as an inspiring model for other communities in the country. Hatid-hatid ang impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.